Narito na po tayo sa episode 188 ng FPD's Batang Quiapo, araw ng Biyernes mga kapamilya. Bumalik nga itong si Edwin, no, para nga ibalita na kinakailangan na muna nila maglaylo. Ngayon aasikasuhin na muna nila itong huli nilang katransaksyon si Justin. Sabi naman itong mga taga-Tondo, talaga palang ganyan talaga sa lugar ninyo, no, sa Quiapo, no, kapag mayroong pista ng Nazareno, para bang nagiging anghel ng mga yung mga nagtutulok nga ng droga, pati yung mga iba pang mga kriminal. Samantalang sa Tondo daw, kahit daw pista ng Tondo, talagang todo pa rin sa pagtrabaho yung mga kriminal doon. Kaya kung meron daw panahon tong si Edwin bumisita sa pista ng Tondo, samantala naka-meet up niya na yung kanyang supplier. Sabi ng supplier niya bukas na bukas magkakaroon ng shipment. Basta yung napag-usapan na pagkasunduan nila ni Edwin. Sabi naman ni Edwin, siguraduhin mo lang kasi ayoko mapaya sa kliyente ko. Oo, sigurado na yan. Ngayon, patikim muna. Ito muna yung dala ko. Yun, isang cocaine, di ba? Yun muna ang dala ni Edwin. So, siniguro niya na bukas daw sa mismong pista ng Nazareno magkakaroon doon ng shipment. Yun nga, di ba? So, ito na. Bumalik na si Edwin at binalita niya na talagang sigurado na nga talaga na kikita sila ng malaki dito. So, siyempre naniniguro sila yung mga kasama niya kay Justin, di ba? Kasi hindi naman nila kilala yun. Yun nga, talagang napasubo na si Edwin dahil nga malaki to. Kaya hindi niya na ito pakakawalan pa. Hanggang sa lumarga na nga sila. Yan yung buong grupo niya. Ngayon, hindi nila alam sa paligid nila nakamanman ng mga pulis. Nireport na ni Samonte kay Jacobe na papunta na, imi-meet up na siya. So, nagbigay na nga ng senyales si Jacobe na magtago na yung mga iba niyang mga kasamang pulis. Yan kasi mahuhuli na sila sa hideout nila. Yan, no. Sabi ni Jacobe, sumunod na rin kayo. So, yun, sa madaling salita, mako-corner si na Edwin. Yan na, hanggang sa pumasok na nga sila sa loob. Yan na, nagkatagpuan na ang dalawang grupo. Sabi Justin, ito ang pera ko. Ang dami niya na. Nasa ng kalakal ko. Sa ngayon, ito muna dala ko, patikim muna. Yan kasi ang sabi ng supplier ko na magkakaroon doon ng supply bukas na bukas. Sa ngayon wala daw kasi. Kinulang sa supply. Sabi niya. Tapos ito na nga, habang magkakabayaran na, napansin ni Edwin na merong anino. Sabi, ano yon? Lintik na. Pain yata to sabi niya, no? Sabi ni Justin, aba, baka naman nasundan kayo. Hindi ko kilala yung mga yan. Ito na, labo-labo na, barilan na. Walang namatay sa mga grupo ni na Edwin. Samantalang kina Jacobe, merong namatay, 3 pulis. Sabi hina ng mga pulis Kailangan magtago ni Jacobe dahil baka siya madami dahil wala siyang baril Diba? So yun nga, nakalabas na nga sila ng building, takbuhan ng mga tao. Sinarado yung yung bakal na sliding hanggang sa nagtakbuhan sila. Ngayon, nagbigay ng senyalis si Jacobe na wag na sumunod. Diba? So sinasamonte, hindi na nga sila sumunod. Tapos ito na, tinutukan nila ng baril si Jacobe. Sabi niya, pulis ka yata magsabi ka ng totoo. Kilala mo ba yung mga yun? Mga kasama mo ba yun? Hindi nga ako pulis. Sige, kapkapan yan. Kinapkapan siya. Sabi niya, ano ba? Hindi ako kaaway dito. Sabi niya, balang araw, magiging na rin tayo. Mag-partners na rin tayo. Magiging magka-transaksyon na tayo sa mga negosyo. Kaya may karapatan ako na malaman kung ano mga transaksyon ninyo. Sige, payag ako bukas na bukas. Magkakaroon tayo ng bayaran. Sa ngayon, ibibigay ko na muna itong 400,000. Binayad niya na muna. Diba? Order ako 1,000,000. Ginawa niya ng 1,000,000. Pero kailangan isama niyo ako sa pagkuha ng kalakal bukas. Total, magiging partners na rin naman tayo. Diba? So, nagtiwala na rin si Edwin. Samantalang mga kasama niya, wala pa rin tiwala.
Siyempre, si Edwin gahaman sa pera di ba? Gusto niyang kumita ng malaki. So yun na, nagbigay na nga ng pera. Sabi ni Jacobe, no, bukas na yung iba. So yun na, nagkakabayaran na. At tuloy nang naniwala tong si Edwin, di ba? Dahil tiwala siya kay Justin na hindi siya ilalaglag nito. Nakuha ang loob nila. At napatunayan naman nila na hindi pala to pulis, hindi pala to kalaban. Maaring nadamay nga lang daw. Sabi kasi ni Justin, ewan ko baka nasundan kayo nang hindi nyo alam. So na nga, sumipat na nga sila. Naiwan nga si Jacobe, nagwawala. Dahil field ang operation nila Hanggang sa bumalik na nga sila sa hideout nila. Sinuntok niya yung bagong pulis. Unang sabak lang pala sa misyon, diba? Sabi ni Samonte, mo na, unang sabak niya lang ngayon yun know. So sabi niya, nireport na nga niya kay Samonte, bukas daw maghanda kasi meron daw malaking shipment bukas, so magkakaroon ng kalakal. Kaya sabi ni Samonte, nako, kapag nahuli natin ang mga ito, tiba-tiba tayo ngayon kina Colonel Suarez, diba? Saka kay General. Kaya tuwan-tuwa tong dalawang to kasi mapopromote na sila Samantala, ito namang sina Edwin, kinakausap ng mga kasama niya. Sigurado ka ba talaga dun kay Justin na yun? Magtitiwala ka ba talaga dun? Sabi ni Edwin na sigurado namang naipit lang din siya sa gulo. Sa ngayon, tapusin na muna natin tong transaksyon na to hanggang bukas, tapos magpahinga na muna tayo, sabi niya. Kasi kailangan muna nila maglalo dahil mainit sila sa mga parak, di ba? Pinag-iinitan sila ngayon So kinakailangan talaga nila mag-ingat daw bukas sa pista ng Nazareno. Kailangan hindi daw sila halatado para hindi sila mahuli. Samantala, ito namang si Nita nagdarasal sa itim na Nazareno. Sabi naman ni Mohang, tay, wag niyo na pong aawayin pa yung si Don Julio Natutuwa naman ako at okay na rin kayo. Sige, basta importante wag na natin pag-usapan yan. Basta bukas, maaga tayo nga alis. Mas maganda kung magbigay tayo ng ayuda, diba? Magbigay tayo ng mga pagkain, mga dilata, mga bigas, para naman sa pagpapakita natin ng papasalamat dahil sa mga blessings na natanggap natin. Tama, tay, maganda yan. Tutulong ako. Tapos syempre, kailangan meron tayong tarpaulin. Sabi naman ni Nita, para ka naman politiko niyan, tay. O bakit? Bagay kaya o politiko? O diba? Congressman Marsing. Sabi naman ni Mokang, ito talaga si tatay. Una-una Don, tapos ngayon Congressman. O bakit? Pwede naman natin gawing Don Congressman Marsing. Nagkakatuwaan sila. Samantalang to si Edwin nakauwi na nga ng bahay. Dumaan sa likod. Palihim talaga, loko-loko Tinulungan siya nung katulong. Tapos syempre meron tip, binigyan niya ng pera. Ngayon nahuli siya nung tauhan ni Ramon. Sakit lang ating gabi na. Saan ka galing? Bakit? Ikaw bang nanay ko para magtanong ka ng ganyan? Syempre sa trabaho. Sabi nung anong klaseng trabaho? O diba, huwag ka nang makialam, tauhan ka lang dito. Ako, sa taas ako matutulog, ikaw sa baba. Kaya kung pwede lang, bumalik ka na dun sa mga kauri mong tauhan. Sabi niya, katulong, sabi niya. Loko-loko talaga si Edwin, alam ko sino Loko Kasi sabi nung tauhan ni Ramon kapag nahuli ko na may ginagawa ang kabalbalan at dinadala mo rito sa pamahay na to, mananagot ka sa akin. Tapos ka namang si Mokang, nagpapasalamat kay Ramon dahil pinagbati ang mga magulang nila. Sabi naman ni Ramon, siyempre naman, dahil isang pamilya na tayo. Sabi naman ni Mokang, bukas, maaga kami nga alisin na tatay pupunta kami ng Quiapo. Alam mo na, importante yung sa amin, panata namin yung taon-taon na sa simbahan ng itim na Poong Nazareno. Sabi naman ni Ramon, mahalaga rin sa akin ang araw na yun bukas. Kaso meron nga lang akong katransaksyon, pwede ko naman kayong ihatid bukas. Sabi naman ni Mokang, kaso madaling araw kasi
mamimigay kami ng ayuda bilang pasasalamat sa mga dati namin mga kapitbahay. So, mangyayari, baka tulog ka pa nun, baka masyado pang maaga yun para sa'yo. Sabi naman ni Ramon, o sige, ganito na lang. Magkikita tayo sa gabi, magdi-dinner na lang tayo. Okay, sige, mag-dinner na lang tayo. So, yun, napagkasunduan nila ni Mokang, di ba? So, masaya talaga si Mokang no, sa piling ni Ramon. Ayan, hanggang sa nagpasalamat nga si Mokang kasi napaka-sweet nga ni Ramon, di ba? Talagang bumabawi talaga siya kay Mokang. So, yun. Talagang maraming ganap, talagang mangyayari sa pista ng Quiapo, kaya pinaghahandaan nila ito. Samantala, punta na tayo dito kina Tanggol. Pinatawag na si Bubbles. Ano po yun, Chief? Meron tayong panibagong mission, may lakad na naman kayo bukas. Sabi naman ni Bubbles, sino po mga kasama ko? Si Tanggol na naman. At syempre, ang mga kasama niya. Mga kasama, bakit? Malaking ubang mission ito, sabi ni Warden, no? Malaking sindikato ang kakalabanin ninyo. Malaki kasing pera ito. Sabi naman ni si Pispinas, no? Malaki kasi ang binayad. Kaya, kinakailangan magtagumpay kayo. Bawal ang pumalpak, sabi naman ni Bubbles. Chief, kaya naman kami pumalpak dahil kasama ko nung sinabong. Wala na yung ginawa kundi pumorma sa kayo mabang lang. Magyabang, sabi. Dumating na nga si Tanggol. Tanggol, nandito ka na. Ano po yun, Chief? May lakad kayo ulit bukas, ha? Walang iba kundi ay ang Red Phoenix, no? Kasi tinanong ni Tanggol, ano po ba? Sino po ba ang target? Ibinigay mga impormasyon, di ba? So, nung nakita na ni Tanggol, sabi niya, kilala ko ang mga ito. Sila po ang dahilan kung bakit ako nakulong. Pati yung mga kasama ko kung ba't kami napunta dito. Napasok ko na ho ang bahay nila dati nung pinagnakawan namin to, nung inakyat namin. Yung nga lang napurnada dahil nahuli kami. Sabi ni Chief Espinas, no? Kita mo nga naman ang pagkakataon, no? Tadhana na mismo lumalapit sa'yo. Di maganda. Hindi ka na may harapan dahil kahit pa paano, alam mo na ang kilusan at galawan doon. So, kinakailangan Tanggol, huwag mo kong bibiguin, ha? Kailangan magtagumpay kayo sa mission na to. Alalahanin ninyo, malaki ang nakatayang pera dito. Sobrang laki. Kaya wag kayong papalpak sa mission na to. Diba? Chief, sino ho ba mga kasama ko? Kasi dihado kaming dalawa ni Babos dito. Malaki hong sindikato ito. Huwag kang mag-alala, Tanggol. Naisip ko na yan. Ang mga kaibigan mo, ang kasama mo. Chief, gusto ko lang sanang kamustahin si Owing. Kamusta na ho ba siya? Sabi ni Warden, no? Ayun, nagpapagaling pa rin. Sabi naman ni Chief Espinas, sisiguraduhin ko sa'yo, Tanggol, na pag nakabalik na kayo ng selda, makakasama mo na si Bulawan. Tapos sabi ni Makasantos, no? Teka lang, mukha naman yung mga pipitsugi, yung mga kasama ni Tanggol, sabi ni Chief Espinas, no? Ano ka ba naman, Makasantos? Hindi yan mapupunta dito nang hindi sila mahuhusay. Mga batang Quiapo yan, no? Mga galing yung mga yan. Kaya umaasa ako sa inyo. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Abangan natin sa Lunes ang bagong yugto ng FPG's Batang Quiapo. At maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPG's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.